Oh. So number 7 tayo, provide necessary for measure to deal with emergencies and accidents including first aid agreements. No? Kaya mayroon yata kayong nasisilip dyan ah. Paano mo nga? Pausog mo nga muna dito. Hindi na nakapokus. Pasok kayo dito. So nasa letter B na tayo nung tinatakil natin na duties of employer, workers and other persons, no? So letter B, every worker shall participate ensuring compliance with occupational safety and health standards or OSH in the workplace, no? So the worker shall make proper use of all safeguard and safety devices furnished for her protection, and that the others and shall observe instruction to prevent accident or imminent danger situation in the workplace. So dapat marunong din kayo mag-identify ng mga hazard, lalong-lalo na at ito nga yung trabaho natin dito ay delikado. Although hindi tayo gaanong delikado dito sa pinagtatrabahoan natin kasi maliit lang yung area natin. Pero wag tayong pakampante na hindi tayo masusugatan or maaaksidente. Tulad nga minsan nang nangyayari kay Herbert, di ba? Yung nangyari kay Herbert na nagpukpok lang, biglang tinamaan yung ano niya ng kapiraso pero ang daming dugo. Di ba? So isang ano yon sa aksidente. Yung hindi inaasahan. No, ang daming dugo nun. Sino? Si Herbert. At nung nakaraan pa yan, Wala pa yata kayo dito noon na ano. Nag-uumpisa pa lang kami dito. So hinahanap namin yung tumalsik sa kanya. Kala ko bumaon kaya tinakbo agad namin sa ospital. So pag mga ganong senaryo, halimbawa, lagi ko nga sinasabi sa inyo, maliit man o malaking disgrasya, ay kailangan ninyong ipamaalam sa amin, no? Kasi, for recording yan, no? Isa yan sa dapat nating i-record. Kasi bakit? Kapag, halimbawa, napuwing kayo, no? Maliit na bagay lang yon, napuwing. Habang kayo ay nagliliha halimbawa or nagkakating, napuwing kayo, so kailangan natin yan, malaman natin kasi baka mamaya lumala yan, doon nyo pa sabihin kapag namamaga na yung mata nyo, ay sa palagay nyo ba maniniwala? Baka kung saan lang nangyari yan, di ba? So mga ganong senaryo, dapat on time i-report nyo, no? So, ito, the workers shall report to the supervisor any work hazard that may be discovered in the workplace. So, dapat daw yung mga workers i-report agad yung mga hazard, no? Sir, delikado ang sitwasyon namin dito. Medyo alanganin na yung ginagamit naming mga devices. Pwede nyong i-report yan. Kasi, ang isinasaalang-alang natin dyan lagi ay ang mga buhay natin, no? Bakit? Kapag na-aksidente ka, naputulan ka ng ano, or di kaya nabalda ka, malaking kawalan, di ba? Although, magbibigay yung company, pero sigurado akong hindi sasapat sa kinikita natin, di ba? Sa pang-araw-araw. Paano na lang kung halimbawa hindi tayo makalakad ng mga 5 buwan, di ba? Ay kung paano kung bigyan ka lang ng kumpanya ng 10,000 sa 5 buwan na yun, sa tingin nyo sasapat yun, di ba? So kailangan kapag may mga hazard, i-ano nyo agad para maayos natin, no? So letter C na tayo ng duties of employers and workers and other persons. So ito yon. It shall be the duty of any person, including the builder or contractor, who visit, builds, renovates, or install devices or conduct
business in any establishment of workplace to comply with the provision of this act and all other regulation issued by the Secretary of Labor and Employment. So, letter D, whenever or more undertakings are engaged in activities simultaneous in one workplace, it shall be the duty of all engaged to collaborate in the application of OS standard and regulation. So, ito naman ay duty ng ating employer, which is na-comply ko na to, itong mga to, no? So, tuloy tayo. The right to safety and health at work shall be guaranteed. So, sabi nga dito, nakapaloob dito, safety and health ay hindi basta-basta sa isang site. Alam nyo kasi, bago maaprubahan yung kontrata ng isang, halimbawa, tulad nito, may alam ko 30% yata or 20% ang safety contracts. Halimbawa, ang kontrata ng isa to dito is 1 million halimbawa lang, ha. Ang 300 niyan safety. Sa safety ang kontrata niya. Bakit? Saan naman mapupunta 'yon? Ba't ganun kalaki sa tingin nyo? So unang-una kasi yung mga PPE natin. Safety 'yan. Sa safety 'yan, no? Yung araw-araw na ginagamit natin, gloves, eyeglass, face mask, sa safety yan. Kaya ganun kalaki ang kontrata ng safety, no? Yung pondo ng safety is nasa 30% sa bawat site. Kaya ang ambag ng safety ay napakahalaga sa isang construction site, no? Nandiyan lahat ng mga safety devices, halimbawa yung mga pagkulang na yung mga machine guards natin ng tawag nito ng mga machine, di ba? So kailangan natin bilhan ng machine guards yon. Tulad na lang halimbawa nitong yung mga motor natin, dapat may takip yung niyan, yung parang ilisin yan. Tulad nung nakaraan sa Asiana, yung motor doon, yung tawag dito, yung mixer, no? Wala nang takip yung doon, lantad na. May muntikan mahigop noon kasi yung bukas na bukas. Yan, Kaya pinakulong ko bago ko pinagamit. Pinalagyan ko muna ng guard. So tuloy tayo. All workers shall be appropriately informed by the employer about all types of hazard in the workplace and provided access to training and education on chemical safety and orientation on data sheet of chemical safety, electrical safety, mechanical safety, and ergonomical safety. Mahaba-haba to kapag inorient ko kayo sa lahat ng nito. Although, mayroong mga dito, lalong-lalo na sa chemical safety. Merong talaga niyan, designated safety officer sa chemical safety. Sa electrical safety naman, merong designated safety officer talaga. Nag-training talaga nila yan ng 40 hours din. Lahat ng ito ay ang aral lang namin dito kasi ang training naming mga safety officer na yung overall na safety is lang yon, kunti lang ang napag-aralan namin sa lahat ng ito. Parang basic lang. Ang designated na mga safety officer kasi nito is talagang kung ang bawat galaw, halimbawa nitong electrical safety, so kung ang bawat galaw dapat dinidiscuss yan, no? Sa amin kasi kunti lang ang diniscuss namin sa amin dito sa ganito. So although may alam kami, kaso lang hindi buong buo, no? So the workers
has the right of refusal to work without threat or reprisal from the employer if as determined by the DOLE. Sabi dito, ang workers daw, halimbawa, delikado ang sitwasyon ng paggagawaan, ay pwedeng tumanggi. No? Pwedeng tumanggi nang hindi babantaan ng employer. Halimbawa, inutusan kayo, oy, gawin nyo yan ngayon, yung sa taas na yun, maglambitin lang kayo. Gawin nyo ngayon, pinturahan nyo ngayon, lambitin lang kayo, o gumamit lang kayo ng lubid. Pwede tayong tumanggi doon. Bakit? Buhay natin ang nakataya doon. Tapos tumanggi tayo, sabihan tayo, ikaw, matigas ang ulo mo, bukas wala ka ng trabaho. Walang ganon, no? Pwede natin silang balikan. Pwede nyong balikan nyo. Pwede nyong ireklamo. Sumbusik ko. Pwede nyong ireklamo nyo. So ito yon, no? Saan na yun? Determined by the DOLE, an imminent danger situation exists in the workplace that may result to illness, injury, or death, and corrective action to eliminate the danger have not been undertaken by the employer. So, i-rectify natin, ayusin natin. Halimbawa, inuutosan kayo ng ganun, so, mag-iisip tayo ng tamang paraan, no? Nang hindi basta-basta agad gagalaw. Kailangan, halimbawa, tulad yan, gagawa tayo ng kulong-kulong na pag-aapakan nyo, di ba? Na may pagsasabitan ng harness. So, dapat isaalang-alang lagi yung safety ng bawat trabahador. Hindi yung basta-basta lang tayo magpapatrabaho na wala tayong pakialam sa buhay ng tao, no? Kasi yun nga ang lagi kong sinasabi sa inyo, nandito tayo para